Nagbabalik ang memo, parehong inalmahan ng mga grupo ng manggagawa at negosyante ang pagkakapasa ng 85 pesos na daily minimum wage hike na ipinagmamalaki pa nga po yan ng gobyerno na historic daw dahil yung huling pagtataas po ng arawang sahod ay 50 pesos lang or 55. So ngayon, 85 pesos para sa grupo naman ng manggagawa ay tila kakainin lang ito ng VAT at saka ng excise tax. Oo nga, kulang pa nga minsan eh. Kulang? Oo. Eh, hindi ba merong mga panukalang tanggalin na lang ang VAT? Pwede bang magboto? Kasama ako doon. Oo, ako rin. 2 na. 2-0. Hindi ba? Kung hindi rin lang naman magagawa ang mga flood control project, amin na lang po yan. At para naman sa mga negosyante, dapat ayusin muna ng gobyerno ang ilang patakaran nito dahil sila rin ang sasalon ng bigat ng dagdag sweldo. So, nung tanungin po natin ang taong bayan kung ano ba ang sapat na arawang kita para sa taong may 5 members ng family. Ang sabi nila, bilang isang estudyante, no, at bilang anak nga ng isang solo parent, yung dapat minimum wage earner ay papasok sa 3,000 kada arawang sahod hanggang sa 5,000 arawan sahod. Dahil patuloy na tumataas ang mga bilihin dahil sa inflasyon and also hindi naman din tumataas yung sweldo ng mga masang manggagawa. Dapat kumaangat tayo ng nasa 30 to 40 sa taas ng bilihin, sa taas ng mga bayarin, sa baba ng sahod. Kaya kinukulang tayo kukulangin yung sa minimum natin. For 5 person sa isang buong pamilya, sa 3 nga lang kumukulang na eh. Diba? Yung pangalan may 5 tao tapos minimum wage lang tayo. Kulang na yun. Kasi sa isang buwan. Sobrang taas ng bilihin ngayon, sobrang taas ng mga binabayaran natin ngayon. Sa isang buwan at may 5 miyembro ang pamilya, kailangan ang kinikita niya nasa 35 or 40 pataas. Kasi hindi sasapat yung maliit na sahod lang sa 5 miyembro. Dahil sa mga bayarin na bills, sa mga bilihin, sa mga tuition, saka yung iba pa na mga bayarin ang matataas ngayon na hindi sasapat yung maliit na sahod daw. Sapat na po ito sa 30 to 50,000 sa bawat mga magagawa po ng pasahod. Then po sa mga matataas sa bilihin po. May inflation rate sobrang taas pa kaya may hirap po na may nasa 15 or 20,000 na po ang sahod. Sobrang hirap kasi sa rin pa lang sa kuryente at tubig. Sobrang ano na po taas ng mga babayaran. Kaya nga po, dahil sa Pilipino na naging pambansa, OFW at siya bago sarap kikita sila ang mataasan. Sapat po sa pamilya nila at ang bayad ng mga gastusin. ewan ko lang kung ano ba yan, parang impossible dream ba yan talaga na umabot man lang tayo doon sa arawang sweldo na sa dulo sa pagkatapos ng isang buwan ay makakabayad ng lahat ng kailangang bayaran. Makakausap po natin ngayon sa linya Employers Confederation of the Philippines President Sergio Ortiz Luis upang talakayin ang magiging epekto ng wage hike sa negosyo naman, sa trabaho at ekonomiya ng bansa. Welcome to Memo, sir! Ay, magandang hapon sa inyo, Corina at Willard at sa mga nanonood at nakikinig sa atin. Opo. So, your reaction, the business sector's, the employer's reaction to the 85 peso daily wage hike? Siguro pinag-uusapan natin lang lagi ano ba talaga bubuhay sa pamilya ng 5 o 4 na tao, no? Ilagay natin sa proper perspective kasi pinag-uusapan dyan living wage. Iba yung minimum wage. Ang employers, ang ano natin, ang nasa working ano natin ng mga Pilipino o in the labor market, 52 billion. 52 billion, no? Yan, divided sa dalawa. Informal sector at formal sector. Tanda natin, ang informal sector, 84% yun ng 52 billion. Yung formal sector, 16% noong ano. Yung informal sector, wala magtataas na sweldo niyan. Hindi sila covered ng minimum wage. Wala sila mga employers. Yan yung mga farmers, fisher folks, mga market vendors, mga small family-owned business. 84% yan ng 52 billion. O punta tayo sa 16%.
Yung 16% na enterprises, no? Divided yan into this. 90% yan micro. 90. No? 8% yung small, 1% yung medium, less than 1% yung large. So dun makikita mo, ilan ang apektado pag tinaas mo minimum wage yun directly. No? Sa 52 million, mga 5 million. 4 million plus, pagka sinama mo yung distortion, tataas, magiging mga 5 billion. Doon sa NCR na pinag-uusapan natin ngayon, kasi yun na lumabas sa order, mga 5 billion yata, hindi ako sigurado sa number, yung nasa formal sector doon. Ilan yung nasa minimum wage area doon? Mga 1 million siguro, yun na apektado, yun na mabibigyan. Ang question, actually, huwag na muna natin pag-usapan kung kaya. No? Ang question, this is a small minority of the workers. Kaya pag sinabing ayaw itaas yung sweldo, wala magtataas sa sweldo ng iba. Wala pang 20%. Yung 16% lang, yung matataas. Paano na yung iba? Sino magtataas sa sweldo ng mga informal sector? Yung mga farmers? Wala. So, ngayon, puntahan naman natin yung sa formal sector. Yung 90% na micro, 8% na lang. Sa ngayon, masasabi natin talagang hirap na hirap yan. Maraming nagsasara, maraming investment. Kulelat na nga tayo sa investment, ayaw na pumasok. Yung less than 2% ng medium at large, yun, makakaya nila. No? Pero yung micro, hindi namin mga membro yan. Yung mga small, some of them are mga membro namin. Wala nagtatanggol sa kanila dahil hindi organized yung marami riyan. Ano? I think, so ngayon, yes sir, I think the question really is, kakayanin po ba ng mga, sabihin na natin, yung mga apektadong mga employers? How many percent is that? Ilan pong mga manggagawa ang magbebenepisyo dito po sa pagtaas ng sweldo? Okay, balikan natin mamaya-maya si Ginoong Luis na putol yung ating linya. Pero yun ang tanong ko eh. Kasi parang pinagtatanggol ng ating panauhin ang mga informal na manggagawa. Kasi hindi nga naman sila matataasan ng sweldo. Oh, nandyan yung mga agriculture workers, mga magsasaka, mga ingisda. Right, oo. So, what is the point? So, sir, are you there? ang point ko ganito. Kaya, for the first time, we respect the regional wage board. No? Over the years, we have supported it because we think it is the most balanced way to do it. May representation ng labor, may representation ng employers, tsaka yung gobyerno, NEDA o DepDep, DTI, DOLE, represented dyan. For the first time, ever since, nag-descend kami doon sa 85 pesos. The reason is, under the situation now, abnormal. There is a war going on. Tumaas bigla ang crudo, tumaas ang inflation, tumaas lahat, hanggang hirap na hirap. Hirap na hirap ang gobyerno kaayuda, hindi naman lang kaya sweldohan yung lahat ng tao. No? So ngayon, abnormal yan. Pag natapos yung gera, bababa yung inflation, hindi mo naman maibababa yung tinaas mo sweldo. No? Ang problema riyan kasi, yung mga kumpanya, pag nagtaas ka ng hindi konektado sa productivity, sa income nila, ipapatong yung presyo doon sa tinda. Kung hindi maipatong, hindi na kaya ng merkado, magbabawas ng tao. Kung hindi mo magsasara. Yun ang issue. So, yung benefit, maganda pakinggan, tataasan mo sweldo ng tao. Small minority yung matataasan mo, the big majority will suffer the consequences. Yun ang sinasabi namin. Kaya nung nag-descent kami, sinabi namin, tama yung mga formula natin na yan. No? Ginagamit natin yung averaging. Pumatok, yung ginagamit yung inflation 6.8. Tapos gagamitin mo yung present ngayon na i-average mo, hindi mataas. Kung bumaba na yan, kung inflation nasa 4 na or less than 4,
hindi mo naman ba ibababa itinaas yung sweldo, bababa yung ano, paano na kayo yung iba? Paano na kayo yung iba, tataas ang mga presyo, sila mahihirapan, yun ang super majority ng tao. Opo. So, Hinainso namin. So you're saying that for the first time hindi po dumaan sa Regional Wage Board yung talakayan. Dumaan. Natalo kami sa botohan, nag-dissent kami. I see. But we will respect it. Kasi we have always respected it. Because talaga dyan, pinag-uusapan na lahat ng measures. Kaya lang, ang issue nga namin, abnormal ngayon. Hindi po pwede, hindi lagyan ng weight. Yung paano na kung matapos na itong fuel crisis natin, bababa na inflation, nandun tayo sa 85 tinaasan mo, hindi mo naman maibababa na yun. Pero yung mga presyo, susunod doon. Sir, ano ho yung masasabi ninyo makatuwirang pagtaas? If at all. Oo. Kinumpute namin, considering na halimbawa matatapos na yung giyera sa Iran, ano? At mag-normalize, hindi man bumalik sa dating presyo, ang in-offer namin price, the increase is 40 and 20, 60. Pero nadaig yung computation na on the normal situation, yung mga inflation rate, tsaka yung wala naman kami issue na kaya lang sinasabi na abnormal ngayon, huwag mong gamitin yan. Dahil susundan ng ibang region yan, ganyan na mangyayari. Pag nag-normalize, it will rather than help us the majority of the people sa inflation, makakasama pa yan. Ngayong ipinatupad yung mas mataas sa inaasahan po ninyo, anong impact ang nakikita po ninyo sa hanay ng mga negosyante? Halimbawa, yung automation, mapapabilis ho ba ito? Sigurado mapapabilis yung automation. Habang tumataas sa sweldo, they would rather replace people by machine. Yun na nga isang iniiwasan natin. Pati yung AI na yan, malaking problema yan. Kaya huwag nating bilisan at marami madidisplay sa mga manggagawa tayo. At ang pinakamasakit dyan, yung walang kulelat na tayo sa investment. Nalampasan na tayo. Dati 1, 2 tayo sa tourism and investment. Ngayon, nasa number 6 na tayo. Nilampasan na tayo ng mga hindi dapat lumampas sa atin. Nasa bottom, tayo, third yata. Ang issue nila, of course, dati yung red tape, maganda, may arte na tayo, nababawasan na yan. Pero yung policy, yung policy tayo papalit-palit, this is a perfect example. Alam na bang investors na dapat meron tayo regional wage board, merong pinapasa bill ngayon pinag-uusapan na 200 wage increase. Siyempre tatakot yung, tsaka yung malalaking, tatakot na investor niya. Namimili ka between Thailand, Indonesia, ba't ka pupunta rito? Meron pa tayong scandal nga na hindi pa nasosolve hanggang ngayon. Pero ito po ay Ginoong Luis, ito po ay effective lamang sa Metro Manila. Iba region. Ginagawa ba siya kung kadala sa Metro Manila Okay. So may mga nagsasabi po mga business groups na itong pagtaas po ng sweldo ng mga tao sa Metro Manila will accelerate investments in automation. Bakit po ito? Why is this becoming a more attractive option para sa mga employers? Kasi nga, kung magtaas sa sweldo, malaki man na investment doon sa automation, kung hindi ka nakikita dahil tumataas sa masyadong sweldo, di mag-automate ka. Okay. Ang isa namang problema rin na hindi na pag-usapan, mayroong pinipilit sila tanggalin ng regional wage board at isang level na lang, isang salary lang. Yun naman ang problema doon, nakakalimutan nila, yung iba-iba regional wage board na ginawa is iba-iba sweldo, aside from the usual iba-iba expenses dyan, iba cost of living, yung investment doon sa mga regions, mawawala naman pagka pare-pareho lang lang sweldo. Ba't ka pupunta sa malayo? Pwede ka naman sa Metro Manila o sa Metro Cebu.
Kung pareho lang ang sweldo. Ganun naman yung isang issue. Sa palagay po ba ninyo ang automation, baka marami po ang mawalan ng trabaho dahil po sa automation, especially for low-skilled workers? Of course, sa manufacturing lang, nakita mo rin sa China, bumisita kami. Isang factory, ilan lang ang tao eh. Dati-dati, 1,000 ang tao. Ngayon, ilan lang ang tao laki. Ganun na mangyayari sa atin. Okay, so yung pag sinabi po nating nagtaas ng pasahod, ano po mga industriya at produkto ang inaasahan po ninyong magkakaroon ng pagtaas ng presyo? Well, hindi industry at hindi produkto. Ang sinasabi namin, yung micro-industries, micro-business, sigurado, 90% nga yun eh. Yung malalaki, na 1% lang yung medium tsaka large, wala pang 1%, yun eh kaya nun, no? Pero yun nasa mga, yung medium, small, tsaka yung sa sigurado magtataas ang presyo yung mga yun. So, hindi... Wala connection sa business nila yung pagtataas ng sweldo eh. Sagad na sagad ngayon, especially with the condition now, di ba? Alam naman natin, napakataas sa inflation. Tumataas lahat. Tataasan mo pa yung pasweldo. Yun na mga micro, resource bonus lang, di ba bayaran yan eh. Hindi mo utang pa kumisan eh. Marami yan. Marginal lang operation. Paano gagawin mo sa kanila, tataasan mo yung sweldo? Okay. Nakikita niyo ho ba, sir, yung posibilidad na mas marami pang negosyo, lalo na yung mga micro businesses na magsasara? Oo. Nakikita naman ngayon eh. Marami na nga yung nag-hold on sa investment eh. Kahit nga yung malalaki, nag-hold on yun, watching what is happening. Okay. So, tingnan natin ano ba ang sinasabi. Pero maraming salamat po sa inyong oras muna. Employers Confederation of the Philippines President Sergio Ortiz Luis. Thank you, sir. Maraming salamat din sa inyo. At although hapon na din gabi na rito sa akin, nasa Canada kami dahil sa visit ni Presidente dito. Oo nga Ay, pala. ayun. Bahagi siya ng business delegation, Oo sir. nga. Kumusta naman po dyan? Kayo na rin po ang maging reporter namin dyan. Ano na po ang nangyayari? Opo. Marami naman siguro lahat dito. Okay. Sige po. Marami pong salamat. Thank you, sir. Salamat.